Sweet Life. Right now, Wilma and I are working on a project for the house. Wilma, sana tulungan mo naman ako para maitawid na natin to. May ginagawa ka bang odd job sa bahay? Mahilig ka bang, kunyari, pag napundi yung bulb, ikaw ba yung nagpapandi? Pero favorite ko lang pag nagpipinta ng gate. Anong kulay ng gate mo? Iba-ibang kulay every month. Talaga? Oo, kami ng Asiana, nagpipinta ng gate. Ako naalala ko nung buntis ako kay Juliana, pintura ako ng pintura sa mga kwarto. Talaga? Ako mismo. Buti hindi naman high lumabas. Hindi, kasi ginamit ko. Alam mo yung paint na walang amoy? Ay, social ka talaga. Para safe, para kahit buntis. Ginagawa mo? Dito nga, dito. Ano yung mga ginagawa mo sa bahay? Ako sa bahay namin, ganito lang. Oh. Pagbaba ko ng bahay, good morning! At na, hanggang kabuti na ako ng lunch na, Wilma. Ay, thank you. Di ba ang swerte nga natin kasi sa panahon ng mga nanay natin, sila pa yung Ikaw ba naggagawa ka? nagbuburda, naggagansilyo. Marunong ako maggansilyo. Bongga ka talaga. Yeah, gumagawa ko ng sana posters. tama yung pagkakabit mo ng curtain. Tama yan. Halika. Bongga naman tong curtain na to. Ay! Ano ba naman? Alam mo, swerte nga natin kasi panahon na to ng mga instant. Oo. Lahat. Ano? Lahat ang bilis. Ay! Alam mo, first job namin to ni Wilma together. We will get better at it. Promise? Oo. Ano yun? Practice makes perfect. Yeah. Ano ka kasi doon konti eh. Oh. Ayan. Ganda naman ang kortina natin. Tapos, ito, pang ano? Pang ganyan. Pambuhol. Huwag may sama yung puti kasi baka mangitim ako magkaroon ng light, oh. Sunlight. Ayan o, para siyang belt. Ganyan ba yan? I think. So, ikaw hindi ka, nagpapalit ka ba ng kortina sa bahay niya? Oo. Oh, yan. Pwede na yan. Mahilig talaga ako ng mga gawaing bahay. Ang pangit naman ito. Hindi mo lang inayos. Akin na At nga. nagugas ka ng plato? Hugas ng plato? Oo. Talaga? Marunong ako magwalis. Magwalis, perfect ko yun. Kasi Ayan. kaya nga, di ba na-discover nga ako, nagwawalis ako ng bahay namin sa labas? Oh, ang ganda Maganda na ata siya, hindi naka-ano. Parang hindi naman maganda yung pagkakagawa ko. Okay na yon. Ay, alam mo, meron palang sabitan dapat to. Di bali, next time. Okay. Ano pang ibang mga odd jobs na ginawa mo? Ako? Hindi. Nung bago ako mag-artista at saka modelo, nagtrabaho ako sa factory. Paggawaan ng rubber shoes, Reebok. Oo, 1 taon. Totoo nga. Oo, cementer ako. Kasi di ba usually assembly line yun? Ay, sa assembly ako. Tapos, anong part ka? Ikaw yung tagalagay ng shoelace or tagalagay ng pandikit? tagalagay ng cement dun sa outsole. Dun sa sa ilalim. Tapos? Sa swelas. Tapos lalagay mo gano'n sa conveyor, isa-isa. So sa isang araw, kailangan maka 5,000 pairs of outsole ka. Isang tao, 5,000 pairs? Oo, gagano ka lang ng gano'n. Bongga lang siya. Dating na siya. Naalala mo pa magkano yung Ang salary ko noon, minimum wage kami noon, mga 180. A day? A day, oo. So kahit naka 10,000 ka for the day, 180 pa rin yung sweldo mo? Oo. Ano Ganun pa? rin. Ano pang iba? Tapos after no, nagtrabaho naman ako. Nag-resign ako kasi parang nahihilo ako sa amoy ng pandikit eh. Ng goma? Oo. Oo. Tapos nag-secretary naman ako sa tita ko. Anong trabaho naman ng Ganda tita trabaho. mo? Good morning, RC Electrical. Electrical? Oo. O tapos? Paggawa ng mga car aircon. Tanungin mo magkano sweldo ko a day. O magkano sweldo mo a day? 50 pesos. Serious? Teka, kinuha mo yung 50 pesos a day over the 180 Oo. na naka 5,000 pairs? Oo. Bakit? Kasi tiyahin ko naman yun. Alam mo yung kahit malate ako, okay lang, walang pressure. All in the family. Yes. Oo nga naman. Bongga, di ba? At one point in our lives, lahat tayo, we had odd jobs. And that's what we are going to talk about when the Sweet Life returns. Please welcome on the show our guests for tonight, showbiz reporter Ray Pumaloy. Yay!
Good evening, Miss Lucy. Good evening, Miss Wilma. May Miss na kagad. Katrina Halili, one of the mainstays of Lupin. Hi, good evening po. Good evening sa inyo lahat. And starstruck, Batch 1, Tyrone Perez. Where you are in your lives now, sobrang successful na kayo, but at one point, you all had odd jobs. Can you tell us what they were? Let's start with Ray. What was your odd job? Nung high school ako, actually, ano na yun eh, grade 6 pa lang yata, pa high school na noon. Ang trabaho ko noon, nagtitinda ako ng talbos ng kamote, ng kangkong, mga gulay Okay. sa palengke. Yung palengke na hindi siya, wala siyang bubong, nasa kalsada, Yun nakalatag yung lang mga sa palengke plastic. sa probinsya eh. Actually, hindi siya probinsya, sa Libis, sa Barangay Libis, kasi doon ako lumaki, doon ako pinanganak. Hindi pa siya C5 noon. Ano yun, everyday? That's Everyday yon para lang magkaroon ng dagdag na pamasahe, extra income. And after that, papasok sa After school. that, maliban pa doon, nasa hapon naman, mga 5 to 6 na ng hapon, nagtitinda naman ako ng ice drop tsaka ice buko. gawa mo? Hindi, kinukuha lang namin doon sa store. Okay. Ang bigat-bigat at saka mahirap yung magtinda ng ice buko kasi ngayon di ba styrofoam yung ginagamit. Yun hindi. Yung box ng kahoy Tapos may dry ice kayo. may dry ice. Pampabigat pa. Tapos yung pinaka-handle niya, nylon. Nylon. Ay, masakit. Oo, masakit nga kaya nilalagyan namin ng karton para at least hindi masakit dito. And lit ko pa ng payat-payat ko noon. Ilang taon ka nun? Siguro mga 12. 12. 12 or 13, mga ganon. Naalala mo, masarap yung ice buko? Oo, masarap. Kasi Meron pa siyang favorite ko meron pa ice siyang buko. munggo. Ha? Meron pa siyang munggo kasi kami pag nakaubos kami ng kahit mga 5 or 10, meron kaming libreng isa. Pag nakabenta kayo ng 10 o 5, Meron kaming libreng isa na hindi na namin kinakailangang ibigay yung i-remit bayad. yung pera. Pero yung aside bayad from ko. the libre, may sahod ka. Meron. Okay. Tanungin naman natin si Tyrone, farm boy ka daw. Tyrone, ang farm boy ka, ang puti mo, ha? Ito talaga yung sa mga pelikula na gwapo na farm boy. Ito yun. O, saan yung farm nyo? Teka lang, where's your farm? Lola. Yung sa amin naman po, excuse me, dati kasi, hindi, hanggang ngayon, meron kaming... Family-owned farm yun. Opo, sa amin Okay. talaga siya. Pero kami, kasi magkakapatid, 4 kaming lalaki, 2 babae. Pangilan ka, Tyrone? Ako yung pinakabunso. Bunso, okay. Ganito, yung dad ko kasi, kukuha sila ng parang boy or gagawa ng mga magtatanim ng palay, ganun. Pero kami, ginagawa namin yung kapatid ko, yung 4 kami lalaki, sabi ko, bakit naman kukuha pa kayo ng ng mga boy, mga dyan, pwede naman kami. Para may sweldo din kami para sa... At saka, para Di ba, alam niyo rin ganun. yung So, ins ikaw and ang outs. nagtatanim? So, Kami pag nagtatanim ka ba, nagtatanim talaga. nakahubad ka? Pagka mainit, naghuhubad ako. Sarap na bigas na yun. Ano yung assignment mo, Tyrone? Kasi maraming ginagawa sa farm. So ano yung task na assigned sa'yo? Dati yung na-assign sa akin, minsan nag-aararo ko talaga, yung inaararo yung binubungkal yung lupa. Lupa. Ayun. Pampanga. Si Katrina naman, dati daw, do you have Chinese blood? 1/4 po. 1/4. Nasa Ongpin daw siya, nagbebenta siya ng exotic Chinese medicine na sobrang fragile. Magkano yon, Katrina? Mga 200 per gram. 200 pesos per gram. 200 pesos. Why is it fragile? Di ko alam kasi ganun talaga yung pricing. Ano siya, parang laway siya ng ibon. Laway na? May laway ba ang ibon? Meron! Kakaloka. Sa ano siya, sa Palawan siya. Yung bird's nest. Okay. Siya. Parang Sobrang- ko lang nalaman. What does it do? What does it do? Why is it so expensive? Sa mga Chinese kasi parang ano sa kanila yun long life. Basta maraming... So para siyang vitamins. Kasi yung mga Chinese, parang ganun. Ang dami nilang di ba may yung mga sawa nila, di ba? Minsan mga medicine din nila, mga ganun. Kaya mahal yun. Ikaw ba naman mag-ipon ka ng laway ng ibon? Di ba Sobrang mahirap? mahal. Biruin nyo minsan yung plastic na isang ganyan. Ano to? Ang bird's nest or ang laway? Anong mahal? Yan. Both. Binubuo yun parang 2 ibon yun, tapos binubuo nila. Sobrang tagal sa bato, sa limestone. Nabuo siya dahil sa laway ng ibon. Binubuo.
So, May gaano ganun pala, katagal, no? gaano katagal na yun yung ginagawa mo? Ano yun, elementary pa lang ako, basta yung yaya ko susunduin ako sa taping, sa school. Tapos magde-deliver kami sa mga Chinese drugstores, ganun. So, Dati yung yaya ko pa yung nag-aasikaso. Pero nung high school na ako, syempre, mahirap naman tiwala sa mga katiwala, di ba? So, ako na yung nag-aayos. So, ikaw yung nag-accounting lahat? Ako. Ibibigay lang sa akin, naka-Tupperware siya. Kasi delikado siya. Pag nadurog, wala na, good as- Medyo mura na siya mabenta. Siguro from 200, pwede mo na siyang mabenta pag nadurog. Mga 40 na lang. Ganun na lang ka. So, di ba? Ang sobrang ano. Pwede magtanong, anong ginagawa doon iniinom ba yun ng diretso? Idinidissolve sa tubig? Hinahalo siya May sa bago soup. kang customer. Meron kasing mga gano'n, nakita ko kasi doon sa isang program na sa cable na inihalo sa soup. Hinahalo sa soup. Ano naman yung highs and lows ng job nyo? Ano yung pinakagusto mo sa trabaho mo dati na nag-aayos buko at saka nagbibenta ng talbos ng kamote? Ano naman yung pinakaayaw mo rin? Ang init-init. Tapos, init? ang init, syempre, walang bubong eh. Tapos, ang susuplado pa ng yung mga nagtitinda. Tapos, kapag tumatawad, ayaw patawarin, sabihin nila, bakla! Tinatawag kang bakla. Yung mga so, sabi ko, hindi mo alam kung paano minili. Syempre, ang bata-bata ko pa, di ba mga ganon? Yun, Oo nga, 12 years old ka pala. hindi ko pa alam, confused ako that time. Talaga? Pero iklikli ng shorts ko, kita yung inangit, ganyan. Pag nagtitinda ako ng ice buko, kumikembot-kembot akong ganon. Tapos tinatawag ako ng bakla, nagagalit pa akong ganon. Pero I'm sure iklikli, bumibili diba? ka ng hat. I'm sure bumibili sila sa'yo kasi natutuwa sila. Parang ang Natutuwa bata-bata sila. mo, Ang batang bakla na. pet-pet ko nun. Baklet ang tawag ko. Baklet! Salamat. Anong pinaka-challenging sa'yo nun, Katrina? Ano ba? Challenging? Aside from the fact na minsan nadudurog yung... Wala naman po nangyari na mga aksidenteng How ganun. old were you when you were doing that? Elementary pa lang ako. Pero yung ako na yung talagang nag-accounting pati nun, pati humahawak ng pera, mga first year high school. Galing yung training mo. So now, sa trabaho mo ngayon, ikaw mismo, you handle your Ngayon sa finances? trabaho ko, masaya ako kasi kahit nakakahawak ako ng pera, hindi yung parang, uy, bibili ako ng ganyan. Hindi kasi mo winawaldas. bata pa lang ako, nakahawak na ako ng pera. So, magandang training. okay yun sa akin. Tyrone, ano yung pinaka-gusto mo at ayaw mo sa trabaho mo before? Sa bukid? Siguro, ang pinakaayaw ko dati yung magdamag kaming natutulog doon eh. Sa bukid talaga. Kasi magpapatubig kami ng palay, gano'n. Tapos ang aga-aga niyo magising, di ba? Gigising kami ng mga 3, tapos siguro mga 2 days kami natutulog doon. Tapos ang ingay-ingay ng mga palaka talaga. Ano ibig sabihin? Hindi kayo natutulog sa Hindi, kasi bahay? hindi. Kasi yung tawag doon yung Patubig. yung patubig, 24 hours yun eh. So kailangan bantayan. So kailangan niyo tapos i-supervise? Nilalagyan mo siya ng gas yung baka maubusan or mag-overheat siya, gano'n. So yun, kailangan nakabantay ka doon. Tapos minsan palitan kami, matutulog yung isa gising. Kaso So hindi 2 ka days masyado straight nakakatulog yun? ng 2 days straight? 2 days straight talaga. Tapos yun nga, hindi ka masyado nakakatulog. Tapos ang ingay ng mga palaka, yung kung Ano naman ang maingay. best part sa trabaho Yung best mo? naman siguro yung pagka umaani ka na talaga, parang nakikita mo talaga Nakikita yung mo na ito yung pinaghirapan pinaghirapan mo mo. talaga. Lalo na pag maganda yung ani, no? Lalo na pagka sobrang yung kumbaga yung Maganda yung... yung maganda Oo, yung ano mo. yung crop mo yung for that crop, parang year. ganun. Interesting. More jabbering about jobs when we come back. Every day's a new beginning. Every day's a new beginning. Back on The Sweet Life, let's get to watch people who hold peculiar professions. Watch this. There are usual jobs and there are more than the usual jobs. Gaya na lang ng trabahong pag-aalaga. Groomer as in yung gumugupit or nagpapaligo ng aso, ganun. Papaganda. Minsan, may mga pangyayaring di inaasahan. Sa makakagat ka, minsan may mabait naman. Nakagat ka lang. Oo, ilang beses na rin. But it's all part of the job. Taking care of babies may be a labor of love.
Pero para kay Lolot, it proved to be financially rewarding and glamorous as well. Baby child handler or sa ibang bansa ang tawag sa akin, wrangler. Hilig sa bata at pasensya ang kailangan para ihanda ang baby sa pagharap sa camera. Hindi lahat ng bata applicable na pwede mo silang ipasok sa commercial. Kasi meron pang special skills or special requirement para makalabas sa isang commercial. Filipinos are naturally caring. If we put a little effort to this chore, we might just carve a career out of it. Merong bata na nakakapaglakad na sa ganong age. Pero ang gusto ng kliyente, mas batang itsura, pero nakakapaglakad na. Yung ganon. So, lahat yon kailangan ma-round mo, ma-form mo para maganda lumabas yung commercial. So, kami nagpipinpoint na or nagre-recommend sa client na this baby is okay, yung ganon. Let's welcome on the show a person with a very, very interesting job. He's a personal shopper, walker. Please welcome Alfonso Puruganan. Better known as Alfie. Al, we've heard of personal shoppers, but ano yung personal walker? What's a personal walker? You do everything else other than shopping? Yeah, parang you do anything under the sun. Like, if they need, halimbawa Gretchen or Tony need some wedding Al gifts. works for Gretchen and Tony. Yeah. So you're like, we always kid Gretchen, you're like her butler of sorts. Oh, in a way, it's like that. Parang anything she needs, she calls for me. Like, kailangan ng wedding gift or a gift for friends. So, Okay. ako na lang mag-iisip kung ano ang ibibigay. At ikaw na yung magsha-shop for them. Yeah. Like, if Tony needs some shirts, di ba, they're very busy. So, they ask me to do it na lang. So is it a 24-hour job? No naman. Hindi naman 24 hours. But Pero you're on call. I'm on their beck and call. You're on their back, but you don't live with them. No. You don't live with them. Yeah. So how do you do that? Parang, ano yun, pag may mga trips sila, kasama ka din? Yeah, Oo. in all of their family trips, What do you do? Like, ikaw yung, di ba parang may mga advance party ba yan? Yeah. Halimbawa, if they spend their vacation in the States, so I would leave. Because they have a house there, Yeah. So aalis ako mga 2 or 3 days before them. So pagdating ko doon, bubuksan ko yung bahay. para tapos- hindi siya amoy. Oo, tapos I'll contact housekeepers para may maglilinis na. Tapos I'll do the grocery. Yun. Puno na siya pagdating. Pagdating nila, may pagkain na. Ay, ang saya ng buhay nakain. nila. Parang gusto ko na talaga maging Gretchen Barreto. Bongga yun. Ang saya maging Alpi. Oh, I'm having fun actually. Talaga? Oh, I love to cook, di ba? So ikaw rin na nagluluto? Wilma, alam mo ba, Sometimes, oo, he I has do. a wonderful restaurant sa, it's called KKK. Where's that? There's one at the Mall of Asia. Merong ano rin, malapit sa Sa West Avenue. West Avenue. Masarap yung hito na may buro. Ang sarap. Yun? Oo. Kaya nagluluto na. Are you Kapampangan? Yes, I'm I'm Pampango. Okay. Yeah, but I also opened a Thai restaurant at the Mall of Asia. What's it called naman? Chatu Chak. Chatu That I Chak. do on the side. So, Alfie, alam mo, medyo chismosa ako. So, I hope you don't mind me asking. Malaki ba yung sweldo mo? Yeah, I'm very comfortable with my salary. Plus the perks Well that I compensated. get. Yeah. Plus No, the because perks that both I get. Tony and Gretchen are very generous people, no? Yeah. Oo, so, I can't complain talaga with all the perks and the benefits that I get. So, pati mga damit ni Greta, ikaw rin ang bumibili? Ganun ba yun? Basically, si Gretchen knows what she wants naman eh. She likes clothes and shoes. So, alam niya. Pero So, ikaw minsan, yung pag tamad siya tagakuha. mag-shop, Oo. halimbawa, we're in Singapore, tapos sabi niya, I like this, can you just pick it up and get it for me? But she knows exactly what she wants. or I know also that sometimes when they have dinners, they'll just tell you, eto yung guest. that's Ikaw my na forte. bahala mag-ano. Oo. So, sasabihin lang nila, halimbawa, I have guests for next week. Sabi, I have 20 guests. She will give me the menu. I want this or that. So, you prepare it. So you and put then it all together? I put it all together. Halimbawa, I will prepare the menu. Tapos, I will set the table with the matching pattern on With the the table. linens, With the linen yes. and the glassware and the silverware. So, stressful yung trabaho mo. No, because you're surrounded Hindi by naman. beautiful It's fun. things. It's really so fun. much fun. I go to Dangwa to buy the flowers. Oo. So parang
you put it all together. It's like It's like dressing running a up. household. Yeah. I'm curious, what was your job before this, Al, and how did you get this job? Okay. I finished hotel and restaurant administration. Ah. So my last job before that was I was a restaurant manager of Shangri-La Makati. Ang galing. So you know na all the mga where to So serve. medyo hotel na yung standards Oo, nung yung background ko. So it was just like an extension of the hotel to their But how house. did you meet them? Through a common friend. Through a common Yeah, friend, so and then totally needed someone in his office. Someone should organize his parties and dinners. Oo nga, kasi And it's a also help headache, Gretchen, ha? they were just starting out, help them with their dinnerware, mga cutleries niya, yung mga Okay. ganon. Things for the Bongga. house. And so Pag what's the... pinirate ka. Pag pinirate ka. Ay, hindi ako papayag. Hindi mo papayag. papayag. Uy, pwede mo ba akong gawing assistant dyan, Nancy? Pwede. You're I think most it's a job na puno na in itself. Having two bosses of the same, hindi nakakayanin, diba? Oo, hindi. Oo. It's a full-time job for them. Okay. What are the values that you guys can learn from all your odd jobs? Sa What do you appreciate most? Siguro yung kung paano mo pag-ingatan or i-value yung kinikita mo ngayon. Kasi looking back, pag inisip mo, ang hirap palang magtrabaho, ang hirap kumita ng pera sa ilalim ng init ng araw. Oo. So dapat, i-value mo yun. So yun ang nadala ko ngayon. At madaling, sa lahat ng klase ng tao, dahil marami kang nakakasalamuha, yun ang nagagamit mo para makipag-communicate din sa kanila kung paano sila pakisamahan. Kasi nga, Wilma, di ba, sinasabi nila na madaling gumastos ng pera pag hindi ikaw yung kumita. Totoo But once yan. ikaw na yung kumikita, mas maingat ka kung saan mo Mas maingat. ginagastos. Al, Ako naman kabaliktaran kasi I'm living the good life, no? So I always have to remind myself, hoy, hindi ka kukuhaan ko, ha? So parang I have to be grounded all the time. Oo. Kasi hindi ba madadala ka sa luxury ng life na parang because you're so, what do you call this? You know all the fine brands, you Yeah. know all the good Oo. things. Delicious food, lahat. Oo, lahat, all the best talaga. Oo, but you know, I have to keep Wala bang grounded. kapatid si Tony Boy? Loka-loka May ka asawa talaga. na. Tyron, what do you appreciate most about the odd jobs that you had? Siguro, yun nga, yung sobrang nagpagod ka dun sa ilalim ng araw, tapos pagkatapos nun, parang Nakita mo yung nakita mo yung kumbaga yung pinakakatas ng... katas nung pagod Oo. mo, yung pawis mo, yun, parang hindi mo mababayaran yung ganung Katrina, if you were to turn back time, pipiliin mo pa rin mangyari yon na nagbebenta ka doon sa Ongpin? Bakit po hindi? Pero sa ngayon medyo hindi nakakayanin. Hindi nakakaya because you are a star already. So, Ang ginagawa yung brother ko na lang nandito nagstay sa Manila tapos siya na lang nagde-deliver. Kasi madali lang naman po talaga siya eh. madali lang siya talaga. Oo, i-deliver lang talaga dun sa Ano yun? Before you leave the house, may listahan ka na kung saan mo Oo, i-deliver? meron na akong listahan kung saan ko Ah, di-deliver. so hindi mo na... Hindi ako naglalako na. Hindi ka na naglalako, no? Uy, bili mo yung... ng ibon. Medyo mahirap po yun. Okay. Tsaka yung mga kliyente nun, hindi sila bumibili kung kani-kanino. Sa mga Kasi talagang pinagkakatiwalaan. may Kasi mga fake din. Wow, may fake pa rin yun, ano? Okay, we will pause for a break. Odds and evens, more about it when we come back. Every day's a new beginning. Every night a start of something brand new ways and brand new days to live a sweet life. Every day's a new beginning. Welcome back now. Our guests are doing a do-it-yourself table. Sandali lang to, di ba? Glass table. Ang swerte nga natin ngayon, lahat instant. Oo Dati nga. pinupukpuk pa to from scratch. Ito ngayon, i-attach mo lang yung mga screws. Screw. Ikot-ikot. Ayun. Higpit-higpit, dahil baka bumigay. Mare, hawakan mo ito sa ibaba. Okay. Sikip. Mahilig. Katrina, mahilig ka sa ganito? Yung kung ano-anong ginagawa sa bahay? Hindi po. Hindi? Sabi ko sa'yo, pareho kami niyan eh. Mahilig magwalis. Mahilig ka magwalis. Maglinis sa bahay. Ako ang hilig ko sa mga ganito. Ikaw, Ray.
Ako, eto, nagka-cutie care. Mahilig ka ba mag-ganito, Lucy? Pwede Kakasabi ko nga lang eh. Sige, ikaw tama. Aray. Hindi ako marunong eh. Ako na. Ano yung parang dream nyo na odd job? If there was such a Ayan, thing. ganyan. Gusto ko yung magkumpuni ng mga ganito sa bahay kasi kung mag-hire ka pa ng mga karpintero, di ba ang mahal? Sayang, bayad. Sayang. So buti nga katulad sinabi mo, may mga ganyang do-it-yourself. So pagtsatsagaan mo lang talaga. Tapos parang mas pag-iingatan mo pag ganun, pag ginawa mo Oo. ng sarili. At saka kung meron kang mga idea na gusto mong gawin, di ba, na style, makakagawa ka na hindi mo na kinakailangan iutos pa. Oo nga. Pulido yung pagka ikaw ang gumawa. Kasi baka iba, parang duda ka eh. Baka mamaya, sisirain. Madudahin to ganun, si di ba? Tyron. Si Tyron, Pero Tyron, pag ikaw talagang gumawa, talagang pulido. Oo naman, pulido talaga. Ikaw, meron ka bang dream na odd job, DJ? Gusto ko talaga siguro maging pintor. Wow. Pero alam mo dati, nung bata pa ako, siguro mga 6-7 years old, ambisyon ko talaga maging manicurista. Ay, bongga. Sabi ko na nga, Parang inggit na inggit ako sa kasi mami ko na may nag-home service. Tapos aliw na aliw ako si Aling Belen. May dala siyang bag na puno ng nail polish, tapos may mga ganito. Sabi ko talaga, paglaki ko, magiging manicurista ako. ako gusto ko naman manggugupit. Ako naman parlorista. Parlorista. Pwede, di ba? Halika magsama tayong Oo nga, tatlo, tayo tayo. tayong parlor. Asan ang mic mo, Tyron? Nangarap kang... Dati nung nakasakay ako sa Kalabaw, nangarap ako na gusto ko makita yung Maging langaw? Gusto ko makita yung sarili ko sa sinihan, parang ganun. Sa sinihan lang. Talaga? Oo, ganun lang. So yung nagpa-flashlight sa sinihan, gano'n? Sarap siguro sumakay sa kalabaw, no? Di, nakahiga ako ganun. Tapos yun, imagine lang ako, sana nasa... Uy, nagkakarera ba yung mga kalabaw? Ginagawa din. Minsan. Oo. Kami ni Vilma, meron kaming gusto. Ano? Nangarap kami maging... Ngayon ha, nangarap... Ayun, matapos ko makausap si Alpi. Pangarap ko na maging Gretchen Barreto. Yun na ngayon ang dream ko. Social ka talaga. Ayaw mo maging Alpi, ha? Gusto mo maging Gretchen. Ano ba to? Mesa ba to? Aquarium? Aquarium to. Mesa, teka, parang mas malaki yung base natin. Liitan natin. Ganun ba? Guys, let's do this. Ay, okay. Nakalimutan ko, guy pala ako. Hindi yan, guys. Feeling ko, guy. Ayan, Ray. Kung guy. Ayan. Ay, ang galing-galing natin. We are so great. Do you hire people to do odd jobs for you? Ikaw? Any odd job? Pag mahirap po. Like, ano yung last na hinire mo, Katrina? Ano ba? Mag-ayos ng aircon? Sabi. Oo naman. Halika, umupo tayo ulit. Magkwentuhan pa tayo. Habang nagkukwentuhan kayo, magliligpit muna ako ng bahay natin. Ano ba Teka, so ang last na hinire mo, nag-ayos ng aircon. Apo, kasi medyo mainit na. So, kailangan palinisan na. Tumutulo na yung gano'n. Medyo hindi na siya masyadong malamig. Ikaw, Ray, ano yung last na hinire mo? Hindi kami nag-hire ng kung ano kasi tatay ko karpintero. Uy, ang saya. Gusto ko gano'n. So, siya yung gumagawa ng cabinet nyo? Siya ang gumagawa ng cabinet namin, tapos siya yung nagkukumpuni ng kung ano man sira sa bahay. Pero nung ginagawa yung bahay namin, naghukay ako ng nagpala-pala ako, ha? Talaga? Oo. Sabi ng tatay mo, Ray, maghukay-hukay ka? Kulang tayo ng mason, Ray. Oo. Palag. Wala akong choice kahit pagka-click lang ng shorts, tumutuwad ako gano'n. Alam Okay ng dad lang. mo? Oo, pero hindi namin pinag-uusapan. Okay. Wala nang usapan. Wala nang usapan. Bakit? Yung nanay ko lang Tama na medyo, lang. yung nanay ko lang medyo makulit. Sinasabi niya sa akin, kailan ka mag-aasawa. Denial si mommy? Oo. Kaya sinasabi ko, lalaki po. Sabi na, hindi, babae. We will pause for a break. We will be right back. Every day's a new beginning. Every night a start of something brand new. Ways and brand new days too. Every day's a new beginning. Sabi nga nila, even daw the best job, may kakambal pa rin yun na threat or danger. Ano daw ang gagawin pag nagkaroon kayo ng indecent proposal in exchange for a promotion or a raise? Tyron. Ako,
yung nag-start yung Twilight, yung medyo Nag-sexy nagpa-sexy ka? ako ng konti. Hindi ng konti. Nagpa-sexy ako. ka talaga? Nung nag-start yun, pagkatapos ng ang dami talagang tumatawag sa akin. Hindi ko lang kung saan nila nakukuha yung number ko or... Ano sinasabi? Ano yung pinaka-indecent na proposal? One time kasi nung nakasama yung film namin, yung Twilight nga sa Toronto, Canada, sabi nila, Tyron, sabi na, aalis ka daw, pupunta daw kayo ng Canada, sabi nila. Ay, opo, sabi ko. Baka gusto mong, bigyan ka namin ng, dollars allowance, parang ganun. Kapalit ng ano daw? Yun na nga yung Sinasabi nila. Sinasabi rin nila talaga Hindi kung nila anong sinasabi kapalit. yung kapalit, pero ako iniisip ko, siguro pagka tinanggap mo yung binibigay nila, baka may papahigain kapalit nila ako or what. Di ba? Ako, Tyron, oo nga. Kasi ka lang pala eh. Hindi, pagkatapos Wala na masyado ka namang, nakaiga na pagkatapos po ako. ng galang na mo, wala namang gagawin tayo. Hindi, galang. baka naman pag pinahiga ka, baka pagkatapos nun, yun iba na yung sunod nun. Oo nga. So parang Kaya ibalik mo yung dollars. O, eto na ulit yung dollars. Masabi na mag-iba, higa ka. O, tulog ka na to. Ayun, so marami talagang pero... Maraming nag-attempt. Pero puro ganun lang. Wala yung talagang klinaro nila na Wala silang eto yung sinasabi. kapalit maging akin ka lang. Walang ganun. Bongga ang linya mo, ha? Bongga yan. Ay, hindi ka sa Tagalog movies Pwede yan, talaga. ha? Eto ang kapalit maging akin. Eto ang kapalit Wala maging naman. akin ka lang. Wala silang sinasabi na ganun. Pero talaga. Puro ano tingin yun. ko, yun na yung nila. Hindi ko alam. Meron naman sigurong friends lang or pero... Ay, huwag kang maniwala sa friends Oo, lang. Hindi may talaga kapalit yan yun. totoo. Katrina, Ako so far wala po, walang so far wala? wala Ay, akong talaga? offer na mga ganun. Hindi ko alam kasi siguro wala naman. Ano daw? Pwede mag-offer siya. Ay, nako, may namumuo po dito. May na-offer na nga kanina eh. Ikaw, Ray. Ako, kasali Hindi, siya ba yung ako dyan nag- indecent siya yung proposal? siya yung Parang wala nagbibigay naman ng- yata mabubulag, di ba? Parang di ba? Para ako pa yata yung magbibigay ng indecent proposal. Pero hindi, totoo. Meron nag-offer sa akin na mag-manage ng ganito, tapos merong a certain percentage sa mga pupunta sa akin yung kikitain ng ganito. I was about to accept the offer. Kaya lang, tinanong ko muna yung mga kaibigan ko, yung pinagtatrabuhan ko, kung ano kaya kung ganito, ganyan, ganon. Sabi niya, wag na, dito ka na lang. So ako nanghihinayang ako na hindi Ano yung tanggapin gusto nila? Parang talent manager? Parang ganon? Magmamanage ng isang malaking bar. Mag-manage ng isang malaking bar. O industrial partner ka, wala kang gagawin. You wala just ka- bring in the people. Oo, mga Parang ganon. ipi-PR Ima-manage mo mo, lang. ipi-PR mo lang, tapos ang laki ng sweldo, tapos in 3 months, bibigyan ka ng sasakyan, mga ganon. So bakit YouTube. hindi mo tinanggap? Unang-una, inisip ko kung gaano tatagal yung bar at saka hindi ko sila Oo nga. masyadong kakilala. True enough, nung hindi ko siya Tinanggap? mga after 6 months, nagsara yung bar. Buti na lang. Buti na lang. So sabi ko, ay, mabait talaga ang Diyos, no? Oo, Mga ganon. sometimes talaga blessing in disguise, Oo, blessing kahit in hindi disguise. ganun. Pero ang sarap, no, na kung saan sila, kung ano yung mga odd jobs nila before, this is where they are now. Oo, tsaka iba Blessing talaga. talaga. Oo, iba talaga yung feeling mo na lalo kung nanggaling ka sa hirap. Na talagang, ang hirap. Tapos biglang, wow, eto yung money. So ikaw talaga wala kang ginawa, kundi isave. And you must have all been good in your past. You must have really done something good for you to be this blessed Kasi now. parang pinagdadaanan mo siya, inihanda ka lang ng Diyos para lang doon sa isang mas malaking opportunity. Kumbaga parang tinitrain ka para kung may darating na, pag darating na sa yung malaking opportunity, kaya mo nang i-handle. Oo nga naman. Very good. Very well said, Mr. Ray Pumaloy. You've all come a long way from all the odd jobs you had. Now, I want you to take a look at this. Here is a man who made his fortune out of a very odd endeavor. Watch this. Dalawang sikat na komedyante ang dumaan sa career shift. Little they did know that it will change their lives forever. Si Diego, pagkatapos ng high school ay walang malinaw na trabaho. Matagal din bago ako nagkaroon ng show dito. Nagantay talaga ako. Tapos, ayun, hanggang magkaroon ng bubble gum. Nagkaroon ng tsansang magtrabaho sa isang TV station. Nag-start ako all around PA. So, bali, halos lahat ginagawa namin. Nagpapasirox ng script, nagpapatay ng editing, nagkagawa ng ejut board. Hanggang makapasok sa gag show na Bubblegum.
Nag-start ako sa bubble gum kasi nagkaroon ng song sketch na tungkol sa bading. Umangat si Diego bilang artista at sabay din dito ang pagiging isang production staff. PA pa rin ako. Actually, hindi ko man iniisip na mag-artista. Ganon. Hindi naman. PA pa rin ako. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pakiramdam ko. Kinakailangan ding mag-adjust ni Diego sa mga hindi nakakaunawa sa kanyang trabaho. Ay, ba't kinakawawa ka naman? Ganon na yung mga parang naaawa na yung mga tao kasi palagi inaapi sa bubble gum. Hanggang sa kalaunay, natanggap na nila ito. Yung ngayon, tanggap na nila na hindi na ganon. Alam nila na role na lang yung ginagawa. Hindi ko pinangarap, pero kusang dumating. Ayun. Si John, o mas kilala bilang Belly Flory, bagamat may kaya at hindi dumanas ng hirap, palipat-lipat naman siya ng trabaho. Before, production assistant, tapos naging supervising producer. Tapos naging AP ako, tapos nag-assistant director din ako ng SOP. Tapos medyo nawala ako ng konti sa production. Nang pumasok siya sa Nats Entertainment, pagbalik ko, nag-assistant director ako for Nats Entertainment. Yun nga, yung pagkatapos nagkaroon ng segment ng 30 Gays, doon nagsimula lang yun. nagpasya na si Belly na mag-artista sa halip na maging staff. Disgrasya lang, nagsuot ako ng wig, tapos nakita ni Tito Joey na kamukha ko ni Bella Flores. Pinangalanan ko na Belly Flory para maiba naman. From a simple life to a taste of stardom, from obscurity to popularity, you can never tell how your career will change even if you're doing it for laughs. Ang galing. Galing, ha? Oo. Alam mo kung kaya niyang gawin yun, anything is possible. Anything. True, kaya din natin yun. Oo nga, hanap nga tayo ng odd job. Anyway, thank you guys for being here with us. Thank you, Ray. Maraming salamat, Miss Lucy, Miss Wilma. May gusto kayong And i-plug. yeah, thank you to Boy Mustachio for my outfit. Yeah. Siyempre. And Dr. James Joaquino, abante po, nagko-column ako dyan. And every Friday, Library Malate and Clown Saraneta, every Sunday naman po para kung gusto nyong magaliw, doon po kayo pumunta. Okay. Sabi nga, laughter is the best medicine. At saka si Axel. Okay. Bonggang-bongga ka, Ray. Katrina and Ayan. Tyrone. Thank you po. Lupin po Monday to Friday. After Super Twins. Ayan. Thank you kay Dr. Arabella sa Flawless. Dr. Kellen C. Yun lang po. Pearl of the Pacific ng Boracay. Thank you. Ganda ng pilik mata ni Katrina, ha? Ang haba-haba. Okay, Tyrone. Ayun, gusto ko magpasalamat siyempre sa sponsor ko po, yung Purple Box. Yun, magandang damit. And Axel, siyempre. Ayun, Monday to Friday, manood kayo ng Sweet Life. Oh, sweet. Love na namin si Tyrone. Sweet ka tayo. Paano Mahal na namin si Tyrone, no? Oo. Pasalamat ka rin kay Tyrone. Salamat, Tyrone, ha? Thank you guys for being here. We hope to have you on the show again. The Sweet Life will be right back. Get a chance to win 5,000 pesos worth of gift certificates from Salon de Ken. All you have to do is text Sweet Life space your message. Send to 4627 for all networks. Please send us messages. We love hearing from you guys. We'd like to thank our sponsor, Salon de Ken Picasso Incorporated. Mr. Andrew Dizon. Mr. Andrew Dizon, Play and Display. Asahi Glass, Philippines. Hi to Virna, taga-Asahi yun. Kaibigan ko yun. Gusto Friend mo yun? Okay. Ano pa ba? Sponsors. I would like to thank Jeff Robles for my hair and makeup, Skin Food, Sir George Salon by Mary Pauline. Okay, I'd like to thank Jerome Chang, Dr. Vicky Bello, Kashika for my clothes. Closing. It was another fun episode here on The Sweet Life. Do you want to say anything? Ang masasabi ko lang, work harder, tsaka achieve what you, reach your goal, at tsaka
ano lang yan eh, hard work tsaka prayer, then you'll make it. Oo, habang teary-eyed siya Habang talaga. teary-eyed ako, direct. Teary-eyed ako. Ako naman, at some point in our lives, we all hold odd jobs. And for me, siguro, just enjoy whatever you have at the moment and make it a stepping stone to something bigger and greater. And never be ashamed to look back at where you came from. Bongga! Yeah. This is Wilma Dassen. And I'm Lucy Torres Gomez for your Sweet Life.